Iniulat na hinarang umano ng Navy ang isang Chinese warship at sinabi na hindi pinayagan ng hukbong dagat na makapasok ang barko ng China sa teritoryo ng bansa. Ayon sa report ng Navy, namataan umano ng kanilang mga tauhan ang barko ng Chinese Navy kaya agad nila itong sinalubong at hinarang upang hindi makapasok sa exclusive economic zone ng bansa. Sinubukan pa umano ng mga tauhan ng Navy na makipag-usap sa radyo at sinabihan ang mga Chinese na huwag pumasok sa teritoryo ng bansa, ngunit binaliwala lang ito kaya't napilitan ang hukbong dagat na harangan ang barko ng China. Dineploy ng Navy ang isa sa pinakamalaki at pinakabagong warship nito upang tulungan ang Coast Guard na protektahan ang lugar laban sa patuloy na ginagawang pangangamkam ng komunistang bansa. Iniulat ito matapos sinabi ng China sa pamamagitan ng Foreign Ministry nito ng military cooperation sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat pakialaman ang mga territorial disputes sa South China Sea at magdala ng peligro sa maritime at security interest nito sa rehiyon. Nagbigay naman ng pahayag ang tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na si Wang Wenbin nang tanungin siya kung ano ang kanyang komento tungkol sa mga ginagawang pagsasanay sa pagitan ng mga American at Filipino troops. Sinabi ni Wang ng military cooperation sa pagitan ng mga bansa ay hindi dapat mag-target sa anumang third party at dapat makatulong ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Idinagdag niya ng military cooperation ng Estados Unidos at Pilipinas ay hindi dapat pakialaman ang maritime dispute sa South China Sea at hindi dapat ito makapinsala sa territorial sovereignty ng China, pati na ang kanilang maritime rights at security interests sa lugar. Bukod sa China at Pilipinas, ang Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam ay may pareho mga overlapping claims sa Spratly Island sa South China Sea na pinaniniwalaang mayaman sa gas at mineral deposits. Nireject naman ng komunistang bansa ang naging ruling ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas na kung saan ay nagpawalang bisa sa 9-dash line ng Beijing sa South China Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagsimula na umanong ng tubig ng Japanese Coast Guard ang mga Chinese fishing vessel na iligal na nagkukumpulan at sinabi na unti-unti na umanong umaalis ang mga Chinese sa lugar. Dumating ang mga barko ng Japanese Coast Guard upang tulungan ang Coast Guard at Navy na bantayan ang mga teritoryo ng Pilipinas na kung saan ay pilit na inaagaw ng komunistang bansa. Mahigit sa 10 mga Chinese fishing vessel na umano ang naiulat na umalis matapos itaboy ang mga ito ng Japanese Coast Guard kasama ang mga barko ng Pilipinas. Ngunit mayroon pa rin umano mga Chinese vessel na nagpupumilit na manatili sa West Philippine Sea, lalong-lalo na malapit sa Pag-asa Island at Ayungin Shoal na kung saan ay nasa pagkokontrol ng Pilipinas kaya't persahan silang pinapaalis ng Japanese Coast Guard sa pamamagitan ng paggamit ng cannon. Iniulat ito matapos dineploy ng United States Navy ang isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Milius malapit sa Panganiban Reef at Spratly Island sa West Philippine Sea upang igit ang karapatan nito na maglayag at panatilihin ang freedom of navigation sa nasabing karagatan. Ang pinakahuling freedom of navigation operation of FUNOP sa West Philippine Sea ay ginawa upang hamunin ang tinatawag ng US Navy 7th Fleet na isang excessive na maritime claim ng komunistang bansa sa lugar.
Sinabi sa pahayag ng US Navy na ipinakita umano ng USS Milius ng Panganiban Reef, isang low tide elevation na bahura, ay hindi karapat-dapat na ituring na mayroong territorial sea sa ilalim ng international na batas. Ngunit patuloy pa ring iginiit ng komunistang bansa ang 9-dash line doctrine nito, isang malawak na maritime claim sa estratehikong waterway na kung saan ay pinaulang bisa naman noong 2016 sa inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Lumampas ang maritime claim ng komunistang bansa sa exclusive economic zone ng mga litoral na estado tulad ng Pilipinas, at isa umano itong malaking banta sa daloy ng kalakalan na nagkakahalaga ng $1 trilyon bawat taon. Sinabi ng US Navy na sa ilalim na nakaugaliang international na batas na makikita sa Law of the Sea Convention, ang mga features tulad ng Panganiban Reef na lumulubog kapag high tide sa kanilang naturally formed na estado ay hindi entitled na magkaroon ng tinatawag na territorial sea.